Ayoko na sa kanya, Mom. Ang baho ng amoy ng tela at pawis ni Winnie ay tila dumidikit na rin sa balat ko. Hindi siya kailanman magiging bahagi ng pamilya Santos. Mas mabuti pang itapon na natin siya bago pa man malaman ng lahat na ang napangasawa ko ay isang hamak na mananahi lamang mula sa pusali ng tondo. Ang boses ni Julian ay malamig pa sa yelong dahan-dahang tumutunaw sa puso ni Winnie. Nakatayo siya sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng silid-aklatan, bitbit ang isang tray ng mainit na soup sinigang. Ang usok ng sabaw na niluto niya nang may buong pagmamahal ay humahalimuyak sa hangin. Dala ang asim ng sampalok na paborito ng kanyang asawa. Ngunit sa sandaling iyon, ang amoy na dati ay nagbibigay ng ginhawa ay tila naging lason na humahagupit sa kanyang bura. Kanina lamang, sa harap ng dambana, nangako si Julian na mamahalin siya sa hirap at ginhawa. Ngunit heto ang kanyang asawa sa mismong gabi ng kanilang kasal habang pinagtatawanan ang kanyang pagkatao kasama ang kanyang biyenan na si Doña Amalia. "Huwag kang mag-alala, anak," tugon ni Doña Amalia na may kasamang matunog na paghigop ng tsaa. "Nakuha na natin ang lagda niya sa mga dokumento ng lupa sa tondo. Iyon lang naman ang habol natin sa hampas lupang yon. Ngayong hawak na natin ang titulo, wala na siyang silbi. Handa na ba ang lahat, Bea?" Isang pamilyar na tinig ang sumunod na narinig ni Winnie. Si Bea, ang matalik niyang kaibigan na siyang nag-ayos ng kanyang belo kaninang umaga. Ang babaeng itinuring niyang kapatid. "Everything is ready, tita," wika ni Bea na may halong pilyong tawa. "The milk is prepared. Isang baso lang nito at mahihimbing na ang ating munting mananahi." Pagkagising niya, nasa gitna na siya ng dagat patungo sa lugar kung saan walang makakakilala sa kanya. "Julian, honey, don't worry. Pagkatapos nito, tayo na ang magsasama sa perang makukuha natin sa lupa niya." Ang tray na hawak ni Winnie ay naging kasing bigat ng isang bundok. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng pinakamahihirap na tahi ng tela, ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang martilyong humahampas sa kanyang dibdib. Bawat pintig ay nagdadala ng hapdi at pagkasira. Ang kanyang tuhod ay nawalan ng lakas at tila ang sahig ng marangyang mansyon ng mga Santos ay nagiging putik na humihigop sa kanya pailalim. Hindi siya makasigaw. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbok ng libu-libong karayom, tuyo at mahapdi. Ang luha na nagsimulang pumatak sa kanyang pisngi ay kasing init ng sabaw na kanyang dala, ngunit kasing pait ng katotohanang kasama niya sa silid na yon, ang mga demonyong nagsuot ng maskara ng pag-ibig. Ang kanyang suot na bestidong pangkasal na siya mismo ang nagdisenyo at nagtahi ng may pangarap ay biglang naging isang maruming basahan na sumasakal sa kanyang pagkatao. Paano nagawa ni Julian na hagkan siya kanina kung ang tanging plano niya ay itapon siya na parang basura? Paano nagawang hawakan ni Bea ang kanyang kamay kung ang hangad niya ay itulak siya sa bangin ng kamatayan? Narinig niya ang mga yabag na papalapit sa pinto. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata at pinilit na tumayo ng tuwid kahit na ang buong mundo niya ay nagkakapiraso na. Pumasok si Bea sa kusina na may dalang isang baso ng gatas. Ang mukha ay nakasuot ng isang mapanlinlang na ngiti. "Oh, Winnie, nandyan ka pala. Why are you still up? It's your wedding night. You should be resting. Here, uminom ka muna ng gatas na tinimpla ko para sa'yo. Para masarap ang tulog mo, bestie." Tumingin si Winnie sa baso ng gatas, pagkatapos ay sa mga mata ni Bea. Nakita niya ang kislap ng pananabik sa mga mata ng kaibigan. Hindi pananabik para sa kanyang kaligayahan, kundi para sa kanyang pagkawala. Sa di kalayuan, nakita niya si Julia na nakasandal sa pader. Malamig na nakatingin sa kanya. Naghihintay na mainom niya ang mitya ng kanyang sariling wakas. Sa kailaliman ng kanyang nagdurugong puso, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Mas masakit pa sa anumang sugat ng karayom. Ito na ba ang huling gabi na makikita ko ang langit? O ito na ang simula
ng isang impyernong hindi ko kailanman inakala. Ang sikat ng araw na pumasok sa malalaking bintana ng mansyon ng mga Santos ay tila isang malupit na biro. Napakaganda ng umaga, ngunit sa loob ng mga dingding na yon, isang karumaldumal na krimen ang dahan-dahang tinatabunan ng makapal na kumot ng kasinungalingan. Wala na ang amoy ng sinigang. Ang tanging naiwan ay ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Doña Amalia at ang amoy ng kandila mula sa kanyang altar. Sa labas ng gate ng Forbes Park, nagtipon-tipon ang ilang mga mamamahayag at mausisang kapitbahay. Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Amalia, hawak ang kanyang itim na rosaryo. Ang mga mata ay namumugto. Isang obra maestra ng pagpapanggap. Ang bawat luhang pumapatak sa kanyang pisngi ay kalkulado. Bawat hikbi ay may layuning manira ng dangal. Hindi ko akalain. Simula ng matanda, ang boses ay nanginginig sa kunwaring pighati. Binuksan namin ang aming tahanan para sa kanya. Tinanggap namin siya kahit alam naming galing siya sa putik. Pero anong ginawa niya? Pagkatapos ng kasal, tinangay niya ang lahat ng alahas at pera at sumama sa lalaking matagal na pala niyang kalaguyo. Winnie, bakit mo ito ginawa sa aking anak? Sa tabi niya, si Julian ay nakayuko. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Sa paningin ng mundo, siya ang sawimpalad na asawa na iniwan sa mismong gabi ng pulot gata. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga palad, walang luhang umaagos. Ang tanging naroon ay ang kislap ng tagumpay. Isang gabi lang ang kailangan nila para mawala si Winnie, para ang maleta na kinalalagyan ng babaeng iyon ay mailabas ng mansyon nang walang nakakapansin, gaya ng isang basura na itinatapon bago magmadaling araw. I gave her everything. Pag-arte ni Julian, ang boses ay paos at tila basag. I thought our love was enough to change her background. Pero totoo nga ang sinasabi nila. You can take the girl out of the slums, but you can't take the greed out of her heart. Niloko niya ako. Sa gitna ng palabas na ito, isang ingay ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Ang malakas na pagkalampag sa bakal na gate ay tila isang desperadong pagsamo. Ang pamilya ni Winnie, ang kanyang amang si Mang Tomas na may sakit, at ang kanyang kuya na si Berto, ay naroon, basang-basa ng pawis at puno ng takot. Puntahan niyo sila. Utos ni Doña Amalia sa kanyang mga bodyguard. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga ito, lumabas siya mismo sa beranda upang harapin ang mga hampas lupa. Doña Amalia! Julian! Nasaan ang kapatid ko? Sigaw ni Berto. Ang mga mata ay nalilisik sa pag-aalala. Hindi gagawin ni Winnie ang sinasabi niyo. Kilala namin siya. Hindi siya magnanakaw. Lumapit ang matandang Santos. Ang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan at paghamak. Tumingin siya kay Mang Tomas na tila isang dumi sa kanyang sapatos. Tomas, huwag niyo kaming sisingilin ng ganyan. Wika ni Doña Amalia sa isang tinig na puno ng gaslighting. Utang na loob niyo sa amin ang lahat. Kami ang nagbayad ng mga gamot mo. Kami ang nagpakain sa inyo nang wala kayong makain. At ito ang iginanti ng anak niyo? Ang nakawin ng dangal ng pamilya Santos? Kung gusto niyo pang makita ang liwanag ng bukas, umalis na kayo rito at itago ang inyong mga mukha sa hiya. Ang anak niyo ay isang makasalanan at kayo ang dapat humingi ng tawad sa amin. Ang mga salitang utang na loob ay tila mga kadena na pumulupot sa leeg ni Mang Tomas, dahilan upang siya ay mapaluhod sa semento. Ang bigat ng kahihiyan na ipinataw sa kanila ay tila mas masakit pa sa anumang latay ng latigo. Hindi totoo yan. Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang hanging naglalaho, ngunit si Berto ay hindi papayag. Sinubukan niyang lundagin ang gate, ang kanyang galit ay nag-aalab para sa kapatid na nawawala. Nagsisinungaling kayo. Alam kong may ginawa kayo sa kanya. Ilabas niyo si Winnie. Bago pa man siya makasampa, ang dulo ng isang baril ng bodyguard ay tumama ng malakas sa kanyang sikmura na sinundan ng isang malakas na tulak
na nagpabagsak sa kanya sa kalsada. Ang tunog ng kanyang katawan na humampas sa semento ay tila isang hudyat ng wakas para sa pamilya ni Winnie. Malamig na tumalikod si Doña Amalia. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Ipaalam sa pulisya, sabihin niyo, nanggugulo ang mga kamag-anak ng magnanakaw. I want them handled. Habang pilit na itinatayo ni Berto ang kanyang sugatang ama, ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa bintana ng mansyon. Doon, nakita niya si Bea na nakatayo sa likod ng kurtina. May hawak na baso ng juice at may isang nangiting tila nanunukso sa kanilang pagdurusa. Sa sandaling iyon, ang hinala ni Berto ay naging isang sumpa. Ngunit sa di kalayuan, sa isang madilim at maalingasaw na bodega sa labas ng Maynila, ang maletang itim na dinala roon ay nagsimulang gumalaw ng bahagya. Isang mahina, ngunit nagngangalit na hininga ang nagmula sa loob nito. Mamamatay na ba ang katotohanan kasama ng dangal ni Winnie? O may isang lihim na hindi alam ang mga Santos? Isang lihim na nakatago sa ilalim ng tahi ng damit na suot ni Winnie noong gabing iyon. Ang unang naramdaman ni Winnie nang magkamalay siya ay ang malapot at malansang amoy ng dagat na humahalo sa amoy ng nabubulok na kahoy. Masakit ang kanyang ulo, tila may libu-libong martilyo na humahampas sa kanyang bura, bunga ng gamot na ipinainom sa kanya. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay, ngunit naramdaman niya ang magaspang na lubid na nakabaon sa kanyang mga pulso. Wala siyang makita kundi kadiliman, ngunit dahan-dahang nag-adjust ang kanyang mga mata sa kakaunting liwanag na nagmumula sa isang maliit na butas sa bubong ng bodega. Nang tignan niya ang kanyang sarili, isang hikbi ang kumawala sa kanyang tuyong lalamunan. Ang kanyang puting bestidong pangkasal, ang obra maestra na tinahi niya ng may buong pag-asa, ay punong-puno na ng dumi at mantsa. Ang magandang tela na pinagpuyatan niya ay tila naging isang puting bandila ng pagsuko sa gitna ng impyernong ito. Huwag kang maingay, nene. Mas lalo ka lang nilang sasaktan kapag narinig nilang gising ka na. Isang boses, paos at puno ng pagod, ang nagmula sa madilim na sulok ng silid. Isang matandang babae ang dahan-dahang gumapang papalapit sa kanya. Ang kanyang buhok ay maputi na at ang kanyang mukha ay tila isang mapa ng mga pait na karanasan. Siya si Nanay Ising. Nasaan ako? Bulong ni Winnie. Ang boses ay halos hindi marinig. Nasaan si Julian? Bakit ako narito? Tumingin si Nanay Ising sa kanya nang may halong awa at lungkot. Wala na ang asawa mo, nene. Ang mga taong nagdala sa iyo rito ay hindi ka ililigtas. Nandito tayo sa dulo ng border, sa bodega ng mga taong walang kaluluwa. Ibinenta ka na nila. Tila tumigil ang mundo ni Winnie sa narinig. Ibinenta. Ang salitang yon ay mas masakit pa sa pagkakatali ng lubid sa kanyang balat. Naalala niya ang tawa ni Julian, ang mga pangako nito sa harap ng altar. Lahat ba iyon ay bahagi lamang ng isang negosyo? Biglang bumukas ang malaking pintong bakal ng bodega, na lumikha ng isang nakakangilong tunog ng kalawang na humuhukay sa katahimikan. Pumasok ang isang lalaki, may hawak na telepono at tila may kausap. Nilakasan niya ang volume ng speakerphone, sapat na para marinig ni Winnie ang boses sa kabilang linya. Isang boses na kilala niya, isang boses na minahal niya, kay Julian. O ano na, buhay pa ba ang babaeng yon? Tanong ng lalaki sa bodega. Ang boses ay puno ng panunuya. Wala akong pakialam kung anong gawin niyo sa kanya, sagot ni Julian mula sa kabilang linya. Ang boses nito ay wala ng bakas ng init. Tila isang estranghero na nag-uutos na itapon ang isang lumang kagamitan. Nakuha ko na ang gusto ko. Hawak ko na ang mga titulo ng lupa sa tondo. Sabihin mo sa boss mo, bayad na ang utang ko sa sugal. Huwag niyo na siyang ibabalik dito. Kahit ilunod niyo pa siya sa dagat o ibenta sa pinakamalayong lugar, gawin niyo. Paano ang pamilya niya? Naghahanap ang kuya niya rito. Tanong muli ng bantay.
Narinig ni Winnie ang isang malamig na tawa mula kay Julian. Hayaan mo silang mabulok sa hirap. Ang mga santos ay hindi na muling madidikit sa mga hampas lupang iyon. Tapusin niyo na ang dapat niyong gawin kay Winnie. Para sa akin, patay na siya. Naputol ang tawag. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig sa puso ni Winnie ay naputol. Ang luha na dahan-dahang umagos sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng isang pusong dahan-dahang nagiging bato. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning ng pangarap, ay napalitan ng isang madilim at nagniningas na puot. Lumapit si Nanay Ising at hinawakan ang kanyang kamay. Sa kabila ng dumi, may iniabot ang matanda kay Winnie, isang maliit at matalim na karayom na nakatago sa laylayan ng kanyang lumang saya. Ito lang ang mayroon ako, nene, bulong ni Nanay Ising. Ang karayom na ito ang nagtahi ng buhay ko rito sa loob. Gamitin mo ito. Huwag mong hayaang tapusin nila ang kwento mo ng ganito lang. Hinawakan ni Winnie ang karayom. Ang tulis nito ay bumaon ng bahagya sa kanyang daliri, nagdulot ng isang maliit na patak ng dugo. Ngunit sa halip na masaktan, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Ang bawat tahi ng kanyang puso na pinunit ni Julian ay dahan-dahan niyang pagdudugtungin muli. Ngunit sa pagkakataong ito, gagamit siya ng sinulid ng katarungan at puot. Hindi ako mamamatay rito, bulong ni Winnie sa sarili. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Julian, Bea, Doña Amalia, isusumpa niyo ang araw na hinayaan niyo akong mabuhay. Biglang lumapit ang bantay sa kanila. Sinisipa ang mga lata sa sahig habang naglalakad. Hinawakan niya ang buhok ni Winnie at sa pilitan itong inangat. O gising na pala ang mananahi ng tondo. Mag-ayos ka na. Dahil mamayang gabi, may mga panauhin tayo sa kasino. Siguraduhin mong mapapakinabangan namin ang ganda mo bago ka namin tuluyang idispatcha. Tumingin si Winnie nang diretso sa mga mata ng lalaki. Walang takot. Walang pagsamo. Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang libingan. Ano ang gagawin ni Winnie sa maliit na karayom na hawak niya? Magiging mitya ba ito ng kanyang kalayaan o simula ng isang madugong labanan na hindi pa niya nararanasan? Ang bawat hakbang ng lalaki sa maduming sahig ng bodega ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Winnie. Nararamdaman niya ang init ng hininga nito nang yumuko ito sa kanya. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay tila sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng kanyang palad, mahigpit niyang hinahawakan ang maliit na karayom na ibinigay ni Nanay Ising. Ito lamang ang kanyang sandata, ang huling hibla ng kanyang dangal, na hindi niya hahayaang yurakan ng sinuman. Huwag kang lumapit, bulong ni Winnie. Ang boses ay puno ng panginginig, ngunit may halong tigas na tila bakal. Isang malakas na tawa ang isinagot ng lalaki. Inabot nito ang balikat ni Winnie. Ang magaspang na kamay ay pilit na hinahawi ang punit-punit na tela ng kanyang bestidong pangkasal. Sa sandaling iyon, hindi nag-atubili si Winnie. Gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanyang nanghihinang katawan, ibinaon niya ang maliit na karayom sa braso ng lalaki. Isang malakas na hiyaw ng sakit ang pumuno sa bodega, kasunod ng isang malutong na mura. Ang lalaki ay napaatras, hawak ang kanyang dumadanak na braso, at sa galit ay itinaas niya ang kanyang kamay upang saktan si Winnie. Pumikit si Winnie, hinihintay ang bagsak ng kamao, ngunit ang tunog na sumunod ay hindi ang kanyang pagdaing. Ang malakas na pagbagsak ng pintuang bakal ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Tila isang kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang liwanag mula sa mga flashlight ng mga pulis ay tumama sa bawat sulok, nakasisilaw at puno ng awtoridad. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking naka-Amerikana ang pumasok. Siya ay matikas. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag, at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao. Victoria!
Winnie! Ang boses ng lalaki ay puno ng pag-aalala. Siya si Attorney Joaquin Valeriano. Sa isang iglap, tila tumigil ang paligid para kay Winnie. Nakita niya kung paano mabilis na pinusasan ng mga pulis ang mga lalaki sa loob ng bodega. Lumapit si Joaquin sa kanya. Hinubad nito ang kanyang coat at dahan-dahang ipinatong sa mga balikat ni Winnie upang takpan ang kanyang mga sugat at ang kanyang sirang damit. Ligtas ka na, bulong ni Joaquin. Narito na ako dahil sa pangako ko sa iyong ama. Sa gitna ng kanyang panghihina, naramdaman ni Winnie ang pamilyar na amoy sa coat ni Joaquin. Ang amoy ng tisa at lumang tela. Ang amoy na laging dala ng kanyang ama pag-uwi mula sa tiyanggihan. Isang hagulhol ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang unang pagkakataon na hinayaan niyang bumuhos ang kanyang luha mula nang magsimula ang bangungot na ito. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan sa loob ng ambulansya, iniabot ni Joaquin kay Winnie ang isang maliit na kahon na gawa sa tanso. Luma na ito at may mga gasgas. Bago pumanaw ang iyong ama na si Mang Tomas Sr., lumapit siya sa akin. Alam niyang ang pamilya Santos ay tila mga buwayang naghihintay ng pagkakataon. Nagtago siya ng isang lihim na pondo at isang legal na dokumento na tanging ikaw lamang ang makakapag-activate kung sakaling mawala ka o malagay sa panganib. Binuksan ni Winnie ang kahon. Sa loob nito ay isang lumang susi at isang liham na may sulat kamay ng kanyang ama. Winnie, anak ko, basa niya sa kanyang isipan. Ang pag-ibig ay hindi dapat nagiging bilangguan. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay hindi naging tapat ang mga taong pinagkatiwalaan mo. Gamitin mo ang lahat ng iniwan ko para bawiin ang iyong sarili. Tumingin si Joaquin ng diretso sa mga mata ni Winnie. Hindi lang ikaw ang biktima rito, Winnie. Ang lupain sa tondo na kinuha ni Julian, hindi niya alam na may mas malalim na halaga iyon. At ang mga Santos, akala nila ay tapos na ang lahat dahil naitapon ka nila. Ngunit hindi nila alam na ang babaeng inaakala nilang patay na ay babalik na may dalang bagyong wawasak sa kanilang imperyo. Bakit mo ginagawa ito, Joaquin? Tanong ni Winnie. Ang kanyang boses ay paos pa rin. Because your father saved my family once, Winnie. Utang na loob ko sa kanya ang lahat ng narating ko ngayon. At higit sa lahat, dahil ang katarungan ay hindi dapat nananatiling nakatago sa ilalim ng mga tahi ng kasinungalingan. From this moment on, you are no longer Winnie the seamstress. You will be Victoria Evangelista. At sisiguraduhin nating bawat luhang pumatak sa'yo ay babayaran nila ng doble. Hinawakan ni Winnie ang susi sa loob ng kahon. Ang lamig ng bakal ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang init sa puso. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Winnie, habang tinatanaw ang nagliliwanag na lungsod ng Maynila mula sa malayo. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Joaquin. We will let them celebrate, Victoria. Hahayaan nating isipin nilang nanalo sila. Dahil ang pinakamasakit na pagbagsak ay ang pagbagsak mula sa ituktok ng tagumpay. Ngunit ano nga ba ang tunay na nilalaman ng lihim na pondo ng kanyang ama? Sapat ba ang yaman at kapangyarihan ni Victoria Evangelista upang labanan ang dambuhalang pamilya, Santos, lalo na't hawak na ni Julian ang titulo ng kanilang lupa? Kailangan mong patayin ang babaeng umiiyak sa harap ko, Winnie. Dahil ang mundong kinalalagyan ni na Julian at Doña Amalia ay hindi tumatanggap ng mga pusong may sugat. Sa paningin nila, ang kahinaan ay isang paanyaya para ikaw ay apakan muli. Ang mga salitang yun ni Attorney Joaquin ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang pighati sa dibdib ni Winnie. Nakatayo sila sa loob ng isang malawak at modernong apartment na malayo sa ingay at dumi ng tondo. Ang bawat kagamitan dito ay kumikislap sa karangyaan, isang matinding kabaligtaran sa bodega, kung saan siya halos mawalan ng hininga. Sa mga sumunod na buwan, ang bawat araw ni Winnie ay naging isang pagsasanay sa pagtitiis at pagpapanggap.
Hindi naging madali ang burahin ang bakas ng isang mananahi na sanay sa yuko at sunod-sunuran. Sa harap ng malalaking salamin, pinilit niyang ituwid ang kanyang likod, itaas ang kanyang baba, at patigasin ang kanyang mga mata. Tinuruan siya ni Joaquin kung paano magsalita ng may awtoridad, kung paano magbasa ng mga ulat ng pananalapi, at kung paano itago ang puot sa likod ng isang matipid na ngiti. Minsan, habang sinusuklay niya ang kanyang buhok, naramdaman ni Winnie ang hapdi sa kanyang mga daliri. Tiningnan niya ang kanyang mga palad. Ang mga kalyo mula sa libu-libong tusok ng karayom ay unti-unti nang naglalaho dahil sa mga mamahaling cream na ipinapagamit sa kanya. Isang luhang mainit ang pumatak sa kanyang kamay. Ang mga kalyong yon ang saksi sa kanyang sipag, sa kanyang pagmamahal sa kanyang ama, at sa kanyang pangarap na binuo sa maliit na dampa sa tondo. I feel like a fake, Joaquin. Bulong niya habang nakatingin sa kanyang mga kamay na tila hindi na kanya. Para akong nagtatahi ng isang damit na hindi naman kasya sa akin. This is not me. Lumapit si Joaquin at tumayo sa likuran niya. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila isang matatag na anino na nagbibigay ng proteksyon. The clothes don't make the person, Victoria, pero ang damit ay isang baluti. Gagamitin mo ang pangalang Victoria Evangelista para mabawi ang lahat ng ninakaw nila sa iyo. Isipin mo ang iyong ama. Isipin mo si Berto na patuloy nilang inaapi. Gagawin mo ba ito para sa kanila? Huminga ng malalim si Winnie. Sa bawat pagpikit niya, naaalala niya ang tawa ni Julian nang sabihin nitong hampas lupa siya. Naaalala niya ang mukha ni Bea habang suot ang alahas na para sana sa kanya. Ang sakit ay naging gasolina na nagpaalab sa kanyang determinasyon. Isang gabi, kinuha ni Winnie ang gunting na dati niyang ginagamit sa pananahi. Hindi tela ang kanyang ginupit, kundi ang kanyang mahabang buhok na dati ay hinahaplos ni Julian. Ang tunog ng talim ng gunting na dumadaan sa bawat hibla ng buhok ay tila isang ritual ng paglaya. Bawat lagas ng buhok sa sahig ay katumbas ng isang bahagi ng lumang Winnie na kanyang ibinabaon sa limot. Mula sa gabing ito, wika niya sa kanyang sarili. Ang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ang Winnie na kilala niyo ay pumanaw na kasama ng kanyang mga pangarap. Ang kaharap niyo ngayon ay ang katarungang matagal niyo nang inutang. Pumunta siya sa gitna ng silid kung saan nakasampay ang isang itim na damit na gawa sa pinakamahal na sutla. Isang disenyo na tila isang baluti ng isang reyna. Isinuot niya ito, ang lamig ng tela sa kanyang balat ay nagpaalala sa kanya na wala nang balikan ng landas na kanyang tinatahak. Nang muling humarap si Winnie sa malaking salamin, isang mahabang katahimikan ang namayani sa silid. Ang kanyang maikling buhok na maayos ang pagkakaistilo, ang kanyang mukha na hinasahan ng makeup upang magmukhang matapang at misteryoso, at ang kanyang tindig na puno ng kapangyarihan ay tila isang estranghero sa kanyang paningin. Hindi na niya nakita ang mananahi ng tondo na may mga matang puno ng pagsamo. Ang nakikita niya ay isang babaeng may mga matang tila nagniningas na uling sa gitna ng gabi. Isang babaeng kayang magpabagsak ng isang imperyo sa isang kumpas lamang ng kamay. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang mukha sa salamin. Ang kanyang daliri ay dumula sa kanyang makinis na pisngi. Isang kakaibang kilabot ang gumapang sa kanyang katawan nang mapagtanto niyang ang babaeng nasa harap niya ay hindi lamang maganda, siya ay mapanganib. Sino ka? Bulong ni Winnie sa kanyang refleksyon. Ang kanyang sariling tinig ay tila nagmumula sa isang malayo at madilim na lugar. Hindi na siya sumagot. Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang bukas, kapag humarap na siya sa pamilya Santos, wala na silang makikitang Winnie. Ang tanging makikita nila ay ang kanilang pinakamalaking pagkakamali, ang babaeng binaliwala nila na ngayon ay may hawak na ng kanilang tadhana. Isang malaking karangalan na makilala kayo, Miss Evangelista. Ang inyong pagdating ay tila isang himala para sa aming kumpanya sa gitna ng pagsubok na ito.
Ang boses ni Julian ay kasing tamis ng pulot. Ngunit para kay Victoria, bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay tila dumi na nagpapabaho sa hangin ng ballroom. Nakatayo sila sa gitna ng isang marangyang pagtitipon ng mga negosyante sa Makati. Ang paligid ay puno ng kislap ng mga kristal na chandelier at ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato. Ngunit ang tanging naririnig ni Victoria ay ang kaba ng sarili niyang dibdib na pilit niyang pinapakalma. Dahan-dahang humarap si Victoria sa lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Ang mga mata ni Julian ay naniningkit sa paghanga. Tinititigan ang bawat anggulo ng kanyang mukha na tila isang uhaw na lobong nakakita ng biktima. Hindi nito nakita ang mananahi na may mga kamay na amoy tela at sabon. Ang nakikita nito ay ang babaeng nagngangalang Victoria Evangelista, ang makapangyarihang kinatawan ng isang dayuhang pondo na may hawak ng bilyon-bilyong pisong puhunan. "The pleasure is mine, Mr. Santos." Tugon ni Victoria. Ang kanyang boses ay tila isang mahinhin, ngunit malamig na agos ng tubig. "Nabalitaan ko ang tungkol sa inyong kumpanya. I heard you're looking for a partner to save the Santos Group from bankruptcy." Naramdaman ni Victoria ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay sa loob ng kanyang mamahaling gloves nang hawakan ni Julian ang kanyang palad upang hagkan ito. Ang bawat pagdampi ng labi nito sa kanyang balat ay tila isang uod na gumagapang, nagpapanumbalik ng alaala ng gabing itinapon siya nito sa dilim. Ngunit hindi siya kumurap. Nanatiling matatag ang kanyang pagkakangiti. Ang maskarang binuo nila ni Joaquin ay walang butas. "You're not just a savior, Miss Evangelista. You're a vision." Bulong ni Julian. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa maikling buhok at matapang na aura ni Victoria. "Parang may kung anong pamilyar sa inyo, ngunit hindi ko matukoy kung ano. Have we met before?" Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa lalamunan ni Victoria. Ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang misteryosong sulyap. "Siguro sa panaginip niyo lang ako nakita, Mr. Santos. O baka naman, sa inyong nakaraan na pilit niyo nang ibinabaon." Sa sandaling iyon, isang matikas at matanda ng babae ang lumapit sa kanila. Ang bawat hakbang nito ay puno ng pagmamalaki. Suot ang isang itim na terno na tila isang baluti ng kapangyarihan. Si Doña Amalia. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng panghahamak kay Winnie, ay naniningkit habang tinititigan ang babaeng nasa harap ng kanyang anak. "Miss Evangelista," wika ng matanda, ang kanyang boses ay tila isang matalas na patalim na nakabalot sa pilus. "Welcome to our gala. Ang aking anak ay tila masyadong nahahalina sa inyong presensya. Sana ay hindi lamang kagandahan ang dala nyo sa aming mesa, kundi pati na rin ang katapatan sa negosyo." Tumingin ng diretso si Victoria sa mga mata ni Doña Amalia. Nakita niya ang kislap ng hinala at ang likas na kawalang tiwala ng matanda. Sa isang sandali, tila bumalik si Victoria sa kusina ng mansyon, kung saan pinagsasalitaan siya ng matanda habang nagluluto siya ng sinigang. Ngunit ang Victoria ngayon ay hindi na yumuyuko. Katapatan. Ulit ni Victoria, habang dahan-dahang iniikot ang baso ng champagne sa kanyang kamay. Nakalulungkot isipin na sa mundong ito, ang salitang katapatan ay tila isang luho na mahirap matagpuan. Ngunit huwag kayong mag-alala, Doña Amalia. I value justice more than anything else. At narito ako para siguraduhin na ang bawat isa ay makukuha ang nararapat para sa kanila. Naramdaman ni Doña Amalia ang isang kakaibang kilabot sa mga salita ng dalaga. May kung anong lamig sa tinig ni Victoria na tila humuhukay sa kanyang mga lihim. Bahagyang humigpit ang hawak ng matanda sa kanyang abaniko. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis sa hindi maipaliwanag na dahilan. Biglang lumapit si Bea. Suot ang isang pulang damit na tila isang nagniningas na apoy sa gitna ng ballroom. Nakakapit siya sa braso ni Julian. Ang kanyang mga mata ay puno ng selos
habang tinititigan si Victoria. Who is she, Julian? Ang tagal niyo namang mag-usap. Tumingin si Victoria kay Bea. Ito ang babaeng kumitil sa kanyang pagkakaibigan, ang babaeng nagnakaw ng kanyang pangarap. Sa bawat kislap ng alahas na suot ni Bea, naaalala ni Victoria ang bawat tulo ng kanyang luha sa bodega. Ngunit sa halip na magalit, binigyan niya si Bea ng isang mapaglarong ngiti. I am the answer to all your problems, miss. Bitin na tanong ni Victoria. Bea Lopez, soon to be Mrs. Santos, mayabang na pakilala ng babae. Ah, the future bride. Sagot ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng ironya. Sana ay maging kasing tatag ng inyong pundasyon ang inyong pagsasama. Dahil kung minsan, ang mga bagay na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay ang unang gumuho kapag dumating ang bagyo. Napatahimik ang lahat sa sinabi ni Victoria. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila isang kwerdas na malapit nang maputol. Ngunit bago pa man may makasagot, tinalikuran na sila ni Victoria nang may dangal. Ang kanyang bawat hakbang ay nag-iiwan ng isang marka ng panganib sa isipan ng mga Santos. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Victoria ang titig ni Doña Amalia sa kanyang likuran. Isang titig na tila nagtatanong, tila naghahanap ng isang pamilyar na anino sa gitna ng liwanag. Makayanan kaya ni Victoria na panindigan ang kanyang pagpapanggap sa harap ng matalas na pakiramdam ni Doña Amalia. O ang kanyang puso ay bibigay sa sandaling muli niyang marinig ang boses ng nakaraan. Ang tunog ng malakas na pagbagsak ng ulan sa labas ng bintana ng opisina ni Victoria ay tila isang malungkot na himig na sumasabay sa kanyang malalim na pag-iisip. Hawak niya ang isang kwintas na gawa sa mga kukumikinang na brilyante, isang mamahaling hiyas na tila isang bituin sa gitna ng kadiliman. Ngunit para kay Victoria, ang kislap nito ay hindi simbolo ng ganda, kundi isang pain para sa mga isdang laging naghahanap ng makikinang na bagay. Kinabukasan, inimbitahan ni Victoria sina Julian at Bea sa isang eksklusibong tanghalian sa isang marangyang restaurant sa labas ng lungsod. Ang paligid ay puno ng sariwang bulaklak at ang tunog ng banayad na musika mula sa isang piano ay dahan-dahang humahaplos sa hangin. Pagdating ng dalawa, agad na bumaling ang atensyon ni Victoria kay Bea, na noon ay suot ang isang damit na halatang pinilit magmukhang elegante ngunit kulang sa tunay na dangal. Isang munting regalo para sa magiging asawa ng aking bagong partner, wika ni Victoria, habang dahan-dahang inilalabas ang kwintas mula sa isang velvet na kahon. Nanlaki ang mga mata ni Bea sa sobrang pananabik. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumapang sa mesa upang hawakan ang mga brilyante. Ang kanyang mukha ay nagliwanag sa kasakiman na pilit niyang itinatago sa likod ng isang pilit na ngiti. Oh my God, Miss Victoria! This is too much! Napakaganda nito. Isinuot mo ito, Bea. Dagdag ni Victoria, ang kanyang boses ay tila isang matamis na bulong. Ang isang babaeng katulad mo ay nararapat lamang sa mga pinakamahal na bagay sa mundo. Huwag mong hayaang limitahan ka ni Julian. Habang abala si Bea sa paghanga sa sarili, gamit ang maliit na salamin, dahan-dahang yumuko si Victoria patungo kay Julian. Tiningnan niya ang lalaki ng may halong awa at pang-uuyam. Ang kanyang boses ay naging sapat lamang upang marinig nito sa gitna ng kanilang malapit na agwat. Nakalulungkot isipin, Julian. Bulong ni Victoria, ang kanyang hininga ay dahan-dahang dumadampi sa pisngi ng lalaki. Isang lalaking katulad mo na may malaking pangarap para sa Santos Group ay tila nakatali sa isang babaeng ang tanging nakikita ay ang kislap ng iyong pitaka. Look at her. She's not looking at you, Julian. She's looking at the diamonds. Is she really the woman who will stand by you when the empire falls? Naramdaman ni Julian ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Bea. Nasa sandaling iyon ay abala sa pagkuha ng larawan ng kwintas gamit ang kanyang telepono.
Tila nakalimutan na ang kanyang presensya sa mesa. Ang mga salita ni Victoria ay tila isang laso na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang isipan, binubuksan ng mga sugat ng pagdududa na matagal na niyang pilit na isinasantabi. She loves me, Victoria. Mahinang tugon ni Julian, ngunit ang kanyang sariling boses ay tila hindi sigurado, tila isang anino na nawawala sa ilalim ng matinding liwanag ng katotohanan. Ang pag-ibig ba ay nasusukat sa kung gaano kabilis niyang makuha ang mga hiya sa iyong kamay? Sagot ni Victoria habang dahan-dahang sumasandal sa kanyang upuan. Think about it, Julian. Isang babaeng kayang ipagpalit ang lahat para sa material na bagay ay isang babaeng hindi kailanman magiging tapat sa iyo. Marahil, kailangan mong humanap ng isang kapareha na ang halaga ay hindi nakadepende sa kung anong suot niya. Sa buong oras ng kanilang tanghalian, naging tahimik si Julian. Ang bawat tawa ni Bea, ang bawat hirit nito tungkol sa susunod na mamahaling bagay na gusto nitong bilhin ay tila isang malakas na tunog ng kampana na nagpapaalala kay Julian sa babala ni Victoria. Ang pagkain na dati ay masarap ay tila naging kasing pait ng abo sa kanyang bibig. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, hindi napansin ni Julian na nahulog ang isang maliit na card mula sa kanyang bulsa, ang business card ni Victoria na may sulat kamay nito sa likod. Para sa mga gabing kailangan mo ng tunay na kausap. Nang makarating sila sa kanilang bahay, si Bea ay agad na nagtungo sa kwarto upang muling tingnan ang kwintas sa harap ng malaking salamin. Habang nililinis niya ang coat ni Julian na naiwan sa kama, naramdaman niya ang isang pirasong papel sa loob ng bulsa. Dahan-dahan niya itong inilabas at ang kanyang mga mata ay nanliit nang mabasa ang pangalan ni Victoria at ang mensaheng nakasulat doon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa isang nag-aapoy na selos at takot. Ang tunog ng kanyang malakas na paghinga ay pumuno sa tahimik na silid, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakalukot sa card ni Victoria. Victoria Evangelista. Bulong ni Bea. Ang kanyang boses ay tila isang nanggagalaiting ahas. Akala mo ba hindi ko alam ang laro mo? Hindi mo makukuha sa akin ang lahat ng pinaghirapan kong agawin. Sa kabilang banda, si Victoria ay nakatayo sa kanyang beranda. Tinatanaw ang nagdidilim na kalangitan. Alam niyang ang lason ay nagsisimula ng kumalat. Ang paraisong binuo ni na Julian at Bea ay dahan-dahan nang nagkakaroon ng mga bitak at ang tanging kailangan niya ay hintayin ang sandaling kusa itong guguho. Ngunit hanggang saan, kaya kayang protektahan ni Bea ang kanyang posisyon, lalo na't ang kanyang kalaban ay ang mismong babaeng itinuring niyang patay na? At ano ang gagawin ni Julian kapag ang pagdududa sa kanyang puso ay tuluyan ng naging isang katotohanan? Gupitin mo pa rito sa bandang bewang. Masyadong konserbatibo ang pagkakatahi. Gusto ko ay mas lilitaw ang aking figura. At tanggalin mo ang mga luma at baduy na burangyan sa laylayan. Hindi iyan nababagay sa isang santos. Ang tinig ni Bea ay tila isang matalas na lagari na pumuputol sa katahimikan ng lumang tiyangge sa tondo. Nakatayo siya sa gitna ng maliit na talyer na dati ay pagmamay-ari ng ama ni Winnie. Ang amoy ng alikabok, chalk, at lumang makinang panahi ay tila sumasalubong kay Victoria nang dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay may alaala ng kanyang ama na matiyagang nagtuturo sa kanya at ng bawat pangarap na itinahin niya sa bawat hibla ng tela. Tumigil ang mundo ni Victoria nang makita niya ang nakasampay sa manikin sa gitna ng silid. Iyon ang kanyang bestidong pangkasal. Ang telang Pranses na pinag-ipunan niya ng ilang taon. Ang mga perlas na isa-isa niyang itinahi habang iniisip ang kanyang masayang kinabukasan kasama si Julian. Ngunit ngayon, ang kanyang obra maestra ay tila isang bangkay na nilalapastangan sa ilalim ng malupit na kamay ng isang sastreng binabayaran ni Bea. Miss Evangelista,
Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Bea habang pilit na itinatago ang pagkahiya sa gitna ng magulo at maliit na talyer. I was just, trying to fix this old dress. Regalo ito ni Julian, but it's so outdated. Kinuha ko ang mga materyales dito dahil sabi ni Julian, dito raw nakatira ang pinakamagaling na mananahi noon. Sayang naman kung itatapon lang ang tela. Lumapit si Victoria sa mannequin. Ang kanyang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Naramdaman niya ang pagpapatigas ng kanyang panga. Ang kanyang lalamunan ay tila binubuhusan ng mainit na aspalto. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang laylayan ng damit. Doon, sa ilalim ng isang tupi, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit at espesyal na tahi, ang simbolo ng X na tanging sila lang ng kanyang ama ang nakakaalam. Napakagandang disenyo, bulong ni Victoria. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin galing sa sementeryo. Sino ang nagtahi nito? Ang bawat tahi ay puno ng pagmamahal at pangarap. Isang krimen ang gupitin ito at baguhin. Tumawa ng mapait si Bea habang hinahawakan ang gunting mula sa sastre. Sabi ni Julian, isang hamak na mananahi lang daw ang gumawa nito. Isang babaeng walang taste. Gagamitin ko lang ang tela para sa wedding gown ko. After all, what's mine is mine, and what was hers is now also mine. Dahan-dahang kinuha ni Victoria ang gunting mula sa kamay ni Bea. Ang lamig ng bakal ay nagbigay sa kanya ng isang nakapanindig balahibong lakas. Tinitigan niya si Bea ng diretso sa mga mata. Isang tingin na tila humuhukay sa kaluluwa ng babaeng taksil. You're right, B. Wika ni Victoria, ang kanyang boses ay naging kasing talim ng gunting na hawak niya. What is yours, but remember this. Ang damit na itinayo sa pagnanakaw ay hindi kailanman magiging komportable sa balat mo. It will itch. It will choke you. At darating ang araw, ang bawat tahi nito ay kusang bibigay hanggang sa maiwan kang hubad sa harap ng maraming tao. Bahagyang napaatras si Bea. Naramdaman ang bigat ng presensya ni Victoria. Ang tunog ng kanyang sariling kaba ay tila isang tambol na mabilis na humahampas. Ano bang sinasabi mo? It's just a dress. Is it? Tanong ni Victoria habang dahan-dahang inilalagay ang gunting sa mesa. Dahil para sa akin, ang damit na ito ay simbolo ng isang sumpa. Isang sumpa na magsisimula sa sandaling isuot mo ito sa araw ng iyong kasal. Lumabas si Victoria sa talyer nang hindi lumilingon. Ang hangin ng tondo na dati ay amoy laya, ay tila puno na ngayon ng abo ng kanyang mga sinunog na alaala. Sa bawat hakbang niya palayo, ang kanyang puso ay tumitibok sa ritmo ng isang panata. Hahayaan kitang isuot ang damit na yan, Bea. Bulong niya sa hangin, habang ang anino ng kanyang ama ay tila sumasabay sa kanyang paglalakad. Dahil sa araw na yon, ang mismong obra maestra ko ang magiging bitay na sasakal sa inyong lahat. Ngunit sa likod ng kanyang matigas na paninindigan, nananatili ang isang tanong. Kaya ba ni Victoria na makitang muling yurakan ang huling alaala ng kanyang ama o ang kanyang emosyon ang magiging mitya ng kanyang sariling pagkakamali? Ang bawat hakbang ni Victoria sa makinis na sahig ng mansyon ng mga Santos ay tila isang tunog ng orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng kanilang kapangyarihan. Ang mansyong ito, na dati ay nagparamdam sa kanya na siya ay isang maliit na langgam na pwedeng tapakan anumang oras, ay tila naging isang kulungan na ngayon ay dahan-dahan niyang sinasarhan. Ang amoy ng mamahaling insenso at ang lamig ng aircon ay hindi na nagbibigay sa kanya ng takot, kundi ng isang kakaibang sigla, ang sigla ng isang mangangaso. Nakatanggap siya ng imbitasyon para sa isang pribadong hapunan kasama si Doña Amalia. Sa gitna ng mahabang hapagkainan na gawa sa mahogany, nakaupo ang matanda. Suot ang kanyang mga alahas na tila isang baluti ng kanyang nakaraang kaluwalhatian.
Ang bawat kilos ni Doña Amalia ay puno ng yabang. Tila siya pa rin ang reyna ng mundong kanyang kinalalagyan. Kahit na ang kanyang imperyo ay dahan-dahan ng inaagnas ng utang. I appreciate your punctuality, Miss Evangelista. Simula ni Doña Amalia habang dahan-dahang hinihiwa ang karne sa kanyang plato. Ang aking anak na si Julian ay masyadong kampante sa inyong tulong. Ngunit bilang ina, gusto kong masiguro na ang bawat sentimo na papasok sa aming pamilya ay galing sa isang malinis na hangarin. Isang matipid na ngiti ang isinagot ni Victoria habang dahan-dahang itinatabi ang kanyang baso ng alak. Ang malinis na hangarin ay depende sa kung sino ang tumitingin, Doña Amalia. Sa negosyo, ang tanging mahalaga ay ang resulta. At ang resulta na dala ko ay ang kaligtasan ng Santos Group mula sa tuluyang pagbagsak. Inilabas ni Victoria ang isang itim na folder mula sa kanyang bag. Inilatag niya ito sa ibabaw ng mesa, sa tapat mismo ng matanda. Ang mga dokumentong naroon ay ang mga kasunduan sa pautang at ang prenda ng lahat ng kanilang ari-arian, kabilang ang kanilang mansyon sa Forbes Park at ang mga natitirang share sa kumpanya. Everything is here, Donya. Wika ni Victoria, ang kanyang boses ay tila isang malamig na bulong na humahaplos sa pandinig ng matanda. Ang pondo na ilalabas ko ay sapat na para bayaran ang lahat ng utang ni Julian sa sugal at para muling palakasin ang inyong operasyon. Ang kailangan ko na lang ay ang inyong lagda bilang garantiya. Kinuha ni Doña Amalia ang folder. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang binabasa ang bawat pahina. Ang kasakiman ay tila isang apoy na nagliliyab sa kanyang mga mata. Nakikita na niya ang muling pagbangon ng kanilang pangalan, ang pagpapatuloy ng kanyang marangyang buhay na tila walang hanggan. Hindi niya napansin ang maliliit na sugnay sa dulo ng kontrata, ang mga salitang magiging tali sa kanilang leeg kapag dumating ang takdang panahon. "You're very generous, Victoria," sabi ni Doña Amalia habang kinukuha ang kanyang gintong ballpen. Marahil ay tama si Julian. Isang hulog ka ng langit para sa amin. Pinanood ni Victoria ang bawat kumpas ng kamay ng matanda habang inilalagay nito ang kanyang pirma sa bawat pahina. Ang bawat tunog ng ballpen na dumidikit sa papel ay tila isang kuko na kumakalmot sa kabaong ng mga santos. Naramdaman ni Victoria ang isang kakaibang panginginig sa kanyang katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kasiyahan na pilit niyang itinatago. Sa sandaling iyon, ang kanyang paningin ay dumapo sa isang malaking portrait sa pader, ang larawan ni Julian at ng kanyang ama. Naalala niya kung paano siya minaliit ng matandang babaeng ito noong siya ay Winnie pa. Naalala niya ang bawat salitang hampas lupa at ang bawat panlalait sa kanyang pinagmulan sa tondo. Ang bawat pirma ni Doña Amalia ay tila isang bayad sa bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata noong gabing itinapon siya ng mga ito. "Tapos na," wika ni Doña Amalia habang isinasara ang folder ng may kumpiyansa. "Ngayon, maaari na tayong magdiwang. Ang Santos Group ay mananatiling makapangyarihan." "Indeed, Doña Amalia," sagot ni Victoria habang dahan-dahang kinukuha ang folder pabalik sa kanyang panig. Ang kapangyarihan ay isang bagay na napakahirap panatilihin. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang katarungan ay laging dumarating sa mga taong matiyagang naghihintay. Tumayo si Victoria, ang kanyang bawat galaw ay puno ng dangal at tagumpay. Iniwan niya ang matanda sa gitna ng malawak na silid, tila isang aninong unti-unti nang nilalamon ng paparating na kadiliman. Nang makarating siya sa labas ng mansyon, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi na humahalik sa kanyang pisngi. Ang hawak niyang folder ay tila naging isang matalas na espada na handa nang bumagsak. Ngunit bago pa man siya makapasok sa kanyang sasakyan, naririnig niya ang mabilis na yabag ni Julian na humahabol sa kanya. Hingal na hingal ang lalaki, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi maipaliwanag, isang halong pagsamo at pananabik. "Victoria!"
Maghintay ka! Sigaw ni Julian. Huminto si Victoria at dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng yelo. Walang bakas ng kahit anong damdamin. May kailangan pa ba kayo, Mr. Santos? Gusto ko lang magpasalamat muli. Bulong ni Julian habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pero higit pa roon, Victoria, may kung anong nararamdaman ako kapag malapit ka sa akin. Isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Maaari ba tayong mag-usap? Sa isang lugar na tayong dalawa lang? Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victoria. Ang bitag ay hindi lamang nakasara sa kanilang pera, kundi pati na rin sa kanilang mga puso. Sa tingin niyo ba, Mr. Santos, ay handa na kayong harapin ang lahat ng itinatago niyo sa akin? Ano ang gagawin ni Victoria sa paanyaya ni Julian? Gagamitin ba niya ang pagkakataong ito para tuluyang sirain ang relasyon ni Julian at Be? O ang kanyang sariling nakaraan ang muling gugulo sa kanyang plano? Tingnan mo ito, Victoria. Ito ang katotohanang matagal nang naghihintay na mabuksan. Ito ang boses ng nakaraan na pilit nilang ibinaon sa limot, ngunit nanatiling gising sa loob ng kaisipan ng iyong ama. Ang boses ni Attorney Joaquin ay tila isang malalim na bulong sa loob ng madilim na silid ng hotel suite ni Victoria. Tanging ang liwanag mula sa screen ng laptop ang nagbibigay ng anino sa kanilang mga mukha. Dahan-dahang pinindot ni Joaquin ang isang button at ang screen ay nagsimulang magpakita ng isang malabo at medyo magalong na video. Isang recording mula sa maliit na kamera na nakatago sa loob ng antigong rebulto ng santo sa mansyon ng mga Santos. Sa loob ng mahabang katahimikan, napanood ni Victoria ang sarili niyang bangungot. Nakita niya ang kanyang sarili na nakahiga sa sofa, walang malay, pagkatapos uminom ng gatas. Nakita niya ang pagpasok ni Julian at Bea sa silid. Hindi sila nagmamadali. Tila ba ang gagawin nila ay isang pangkaraniwang bagay lamang. Narinig niya ang tawanan ni Bea habang kinukuha nito ang mga alahas mula sa kanyang bag at ang malamig na utos ni Julian habang kinukuha ang malaking itim na maleta mula sa ilalim ng kama. Naramdaman ni Victoria ang unti-unting paninigas ng kanyang mga daliri. Ang bawat eksena sa video ay tila isang matalas na karayom na muling ibinabaon sa kanyang puso. Nang makita niya kung paano siya binuhat ni Julian, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay at pilit na isiniksik sa loob ng maleta na parang isang basurang itatapon, naramdaman ni Victoria ang isang matinding pagsikip sa kanyang dibdib. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho at ang bawat hikbi na pilit niyang pinipigil ay naging isang bara sa kanyang lalamunan. Ang pinakamasakit ay ang pagpasok ni Doña Amalia sa frame. Nakita niya ang matanda na dahan-dahang lumapit sa maleta. Hawak ang kanyang rosaryo at nag-antanda sa harap ng bangkay ni Victoria bago tumango kay Julian upang ilabas na ito ng mansyon. Wala silang kaluluwa. Bulong ni Victoria, ang kanyang boses ay tila isang nagngangalit na hanging nagmumula sa kailaliman ng lupa. Pinanood nila akong mawalan ng hininga habang nagdarasal sila sa Diyos. Ang bawat tahi ng buhay ko ay nilapastangan nila. Dahan-dahang hinawakan ni Victoria ang kanyang leeg. Tila nararamdaman pa rin ang bigat ng takip ng maleta na sumasara sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa screen kahit tapos na ang video. Ang puot na kanyang nararamdaman ay hindi na lamang isang apoy. Ito ay naging isang dambuhalang bagyo na handang lumunod sa lahat ng dadaan sa kanyang landas. Isang malakas na tunog ng pagkatok sa pinto ng suite ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng kamao ni Julia na tumatama. Sa kahoy ay tila isang insulto sa bawat luhang pumatak sa pisngi ni Victoria. Victoria? Alam kong gising ka pa. Please, kailangan nating mag-usap. Ang boses ni Julian mula sa labas ay puno ng isang mapanlinlang na lambing. Mabilis na isinara ni Joaquin ang laptop at binigyan si Victoria ng isang makahulugang tingin. Handa ka na ba?
Ang demonyo ay nasa pintuan mo na. Huminga ng malalim si Victoria. Sa isang iglap, ang bawat bakas ng pighati at luhang dumanak sa kanyang mukha ay nawala. Pinalitan ng isang maskara ng yelo na kasing tigas ng brilyante. Inayos niya ang kanyang sutlang robe at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya si Julian na may hawak na isang pompon ng mga bulaklak at may mga matang tila nagsusumamo. I can't stop thinking about you, Victoria. Simula ni Julian, ang kanyang boses ay nanginginig sa isang emosyong akala niya ay pag-ibig. Ang relasyon namin ni Be, it's a mistake. Ikaw ang kailangan ko. Ikaw ang nagparamdam sa akin na may pag-asa pa ang buhay ko. Tinitigan ni Victoria ang mga mata ni Julian, ang mga matang nakita niya sa video na walang pakialam habang isinasara ang maleta. Naramdaman niya ang matinding pandidiri na gumagapang sa kanyang balat. Ngunit binigyan niya si Julian ng isang matamis at mapanganib na ngiti. Talaga, Julian? Wika ni Victoria, habang dahan-dahang hinahaplos ang kwelyo ng polo ni Julian. Handa ka bang iwan ang lahat para sa akin? Handa ka bang talikuran ang iyong nakaraan? At ang lahat ng mga lihim na itinatago mo sa ilalim ng iyong kama? Bahagyang natigilan si Julian, ang kanyang puso ay tila lumaktaw ng isang tibok sa hindi maipaliwanag na takot na nakita niya sa mga mata ni Victoria. Anong ibig mong sabihin? Wala. Sagot ni Victoria. Ang kanyang tawa ay tila isang malambing na kwerdas ng biolin na malapit ng maputol. Pumasok ka. Marami tayong dapat pag-usapan tungkol sa ating kinabukasan. Habang pumasok si Julian sa loob, hindi niya napansin ang anino ni Joaquin sa sulok at ang laptop na naglalaman ng kanyang sariling hatol. Ang bitag ay hindi na lamang nakasara. Ito ay nagsisimula na ring humigpit sa kanyang leeg. Ngunit hanggang kailan kaya mapipigilan ni Victoria ang kanyang kamay na hindi sakali ng lalaking nasa harap niya? O ang kanyang galit ang magiging dahilan upang mabulilyaso ang kanyang perpektong plano bago dumating ang araw ng kasal? Wala akong naramdaman na ganito sa asawa ko noon, Victoria. Si Winnie, siya ay isang kasangkapan lamang para makuha ko ang gusto ko. Isang hamak na mananahi na madaling paikutin sa mga daliri ko. Ang boses ni Julian ay puno ng kumpiyansa habang nakaupo siya sa malambot na sofa ng suite ni Victoria. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila isang malakas na sampal sa kaluluwa ni Victoria. Sa sandaling iyon, dahan-dahang ibinuhos ni Victoria ang pulang alak sa baso ni Julian. Ang tunog ng agos ng likido ay tila isang mahinang iyak sa gitna ng nakatutulig na katahimikan ng silid. Nararamdaman ni Victoria ang panginginig ng kanyang sariling mga daliri habang iniabot ang baso. Ang bawat pagdampi ng kanilang mga balat ay tila isang kuryenteng nagdadala ng puot at pandidiri sa kanyang buong katawan. Ngunit sa labas, ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng madilim na ilaw ng silid. Isang maskara ng isang mapanganib na tukso. Isang kasangkapan. Ulit ni Victoria, ang kanyang boses ay tila isang haplos ng sutla na may nakatagong lason. Hindi ba't masyadong malupit ang iyong mga salita, Julian? Siya ang babaeng nangako sa iyo ng buhay sa harap ng Diyos. Isang mapaglarong tawa ang isinagot ni Julian bago lumagok ng alak. Ang Diyos ay hindi nagbabayad ng utang sa sugal, Victoria. Si Winnie ang nagbayad noon gamit ang kanyang lupa at ang kanyang buhay. At si Bea? Si Bea ay isang libangan lamang. Ngayong narito ka na, na-realize ko na ang isang reynang katulad mo ang nararapat na nasa tabi ko. Hindi ang isang babaeng puro selos at hinala ang alam. Naramdaman ni Victoria ang isang matinding pagsikip sa kanyang dibdib. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila nagiging kasing bigat ng bakal. Sa loob-loob niya, gusto niyang isigaw ang lahat ng sakit. Gusto niyang ipakita ang bawat sugat na iniwan ng lalaking ito sa kanyang puso. Ngunit pinalitan niya ito ng isang malalim na paghinga. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis.
Tila isang tambol na nagbababala ng paparating na unos. Ang bawat salita ni Julian ay tila isang karayom na muling nananahi ng kanyang puot. Ginagawa itong mas matibay at mas matalas. Kung ganoon, bulong ni Victoria habang dahan-dahang lumalapit sa mukha ni Julian, sapat na para maramdaman nito ang kanyang hininga. Handa ka bang talikuran si Bea? Handa ka bang iwan ang lahat ng plano nyo para sa inyong kasal para sa akin? Hinawakan ni Julian ang baywang ni Victoria. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa. Gagawin ko ang lahat, Victoria. Kahit ngayon din, ititigil ko ang kasal. Sabihin mo lang, hindi alam ni Julian na sa likod ng pintuan ng silid, isang anino ang nakatayo, nanginginig sa galit. Si Bea. Sinundan niya si Julian dahil sa hinalang may namamagitan sa kanila ni Victoria. Ang bawat salitang binitawan ni Julian, ang pagtawag sa kanya, nalibangan lamang. Ang pagnanais nitong itigil ang kasal ay tila isang mitya na sumunog sa huling hibla ng kanyang katinoan. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay tila isang nanggagalaiting ahas sa gitna ng katahimikan ng hallway. Julian! Bulong ni Bea sa labas. Ang kanyang mga kuko ay binaon niya sa kanyang sariling palad hanggang sa magdugo ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa sobrang selos at puot. Hindi niya hahayaang makuha ni Victoria ang lahat ng pinaghirapan niyang agawin mula kay Winnie. Sa loob ng silid, dahan-dahang humiwalay si Victoria mula sa yakap ni Julian. Isang misteryosong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinatanaw ang pinto. Alam niyang naroon si Bea. Alam niyang ang laso ng pagdududa ay tuluyan nang naging isang digmaan sa pagitan ng 2 taong nagtaksil sa kanya. Magpahinga ka na, Julian, wika ni Victoria habang dahan-dahang inaalis ang kamay ng lalaki sa kanyang baywang. Marami pa tayong kailangang paghandaan. Ang kasal niyo ni Bea. Huwag mo munang ititigil. Gusto kong makita ang lahat ng tao na naroon. Gusto kong maging saksi sa iyong pagbabago. Nang lumabas si Julian sa silid, wala na ang anino ni Bea sa hallway, ngunit ang lamig na iniwan nito ay nanatili. Sa loob ng suite, napasandal si Victoria sa pinto. Ang kanyang bawat hininga ay puno ng pait. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na tila marumi dahil sa paghawak ni Julian. Kakaunti na lang, Julian. Bulong niya sa dilim. Ang kanyang boses ay tila isang panata ng kamatayan. Sa araw ng kasal niyo, hindi lang si Bea ang iiyak. Isasama ko kayong lahat. Sa impyernong kayo mismo ang gumawa. Ngunit ano ang gagawin ni Bea matapos marinig ang lahat ng kataksilan ni Julian? Susuko ba siya? O gagamitin niya ang huling alas na hawak niya laban kay Victoria? At sapat ba ang tatag ng puso ni Victoria upang harapin ang huling yugto ng kanyang paghihiganti? Ito ang araw na pinakahihintay nating lahat. Ang araw kung kailan ang 2 kaluluwa ay magiging isa sa harap ng Diyos at ng tao. Isang pagsasama na itinayo sa pag-ibig, katapatan at dangal. Ang boses ng pari ay umaalingaw-ngaw sa loob ng marangyang katedral, ngunit para kay Victoria, ang bawat salitang ito ay tila isang malupit na biro na humihiwa sa kanyang pakinig. Nakatayo siya sa dulo ng aisle, suot ang isang itim na gown na tila isang anino sa gitna ng naglalakihang puting bulaklak. Ang bawat kislap ng chandelier sa kisame ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga bituin. Noong gabing itinapon siya sa gitna ng dagat. Sa gitna ng altar, nakatayo si Bea. Suot ang bestidong pangkasal na ninakaw nito mula sa mga pangarap ni Victoria. Ang bawat tahi ng damit ay tila humihigpit sa balat ni Bea. At gaya ng sinabi ni Victoria noon, ang babae ay tila hindi mapakali. Pilit na kinakamot ang kanyang braso dahil sa hindi maipaliwanag na pangangati ng tela. Sa tabi niya, si Julian ay nakatayo ng matikas, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakapako sa kanyang mapapangasawa, kundi pa simpleng naghahanap sa loob ng simbahan, naghahanap sa presensya ni Victoria.
Nang dumating ang oras para sa pagpapalitan ng mga sumpa, dahan-dahang naglakad si Victoria patungo sa harap. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang pintig ng katarungan na papalapit ng papalapit. Ang katahimikan sa loob ng katedral ay naging kasing bigat ng isang kabaong nang tumayo si Victoria sa tabi ng projector na inihanda para sa video tribute ng magkasintahan. Sandali lamang, wika ni Victoria, ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit sapat na upang mapatigil ang lahat, kabilang ang pari. Bago ang mga sumpa, hayaan niyo akong magbigay ng isang munting regalo para sa mga ikakasal. Isang alaala na hindi dapat malimutan ng sinuman sa silid na ito. Pinindot ni Victoria ang button sa kanyang remote. Ang malalaking screen sa loob ng simbahan na dati ay nagpapakita ng mga bulaklak ay biglang nagbago. Hindi mga larawan ng saya ang lumabas, kundi ang malabo, ngunit malinaw na video mula sa kamera ni Mang Tomas. Isang kolektibong singhap ng gulat ang pumuno sa katedral. Sa screen, nakita ng lahat ang petsa, ang gabi ng unang kasal ni Julian. Nakita nila si Julian at Bea na nagtatawanan habang isinisiksik ang walang malay na si Winnie sa loob ng isang itim na maleta. Nakita nila si Doña Amalia na nagdarasal sa harap ng maleta bago ito ilabas ng mansyon. Anong kalapastanganan ito? Sigaw ni Doña Amalia. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel habang pilit na tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang tranghat rosaryo ay nalaglag sa sahig. Ang mga butil nito ay nagkawatak-watak na tila ang kanyang sariling dangal. Ito ang katotohanan, Doña Amalia, wika ni Victoria, habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang suot na belo at tumitingin ng diretso sa mga mata ni Julian. Ang katotohanang itinago niyo sa ilalim ng lupa, ngunit nanatiling gising sa ilalim ng mga tahi ng damit na suot ni Bea ngayon. Nanginginig ang buong katawan ni Julian. Ang kanyang mga labi ay nawalan ng kulay at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot at pagkilala. Winnie? Hindi maaari. Patay ka na. Ang Winnie na pinatay niyo ay pumanaw na, sagot ni Victoria. Ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Ngunit ang katarungan ay hindi kailanman namamatay. Julian, Bea, Doña Amalia, ang bawat patak ng luha ng ama ko, ang bawat hirap na dinanas ko sa loob ng maletang iyon, ay narito na para singilin kayo. Sa sandaling iyon, ang malalaking pintuan ng katedral ay muling bumukas. Hindi mga panauhin ang pumasok, kundi ang mga operatiba ng pulisya na pinangungunahan ni Attorney Joaquin. Ang tunog ng mga panyapak ng pulis sa sahig ay tila isang hudyat ng wakas. Julian Santos at Bea Lopez, kayo ay arestado sa kasong frustrated murder at human trafficking, wika ni Joaquin habang inilalabas ang mga posas. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga bisitang kanina lang ay bumabati sa mga Santos ay nagsimulang lumayo na tila may nakakahawang sakit ang pamilya. Si Bea ay nagsimulang mag-hysterical, pilit na pinupunit ang kanyang wedding dress habang sumisigaw, "Hindi ito totoo. Hindi ako mamamatay sa kulungan." Ang bawat punit ng tela ay tila isang tunog ng pagguho ng kanyang mga pangarap. Si Julian ay napaluhod sa gitna ng altar. Tinititigan ang kanyang mga kamay na tila doon lang niya nakita ang mantsa ng dugo at kasalanan. Tumingin siya kay Victoria, humihingi ng awa, ngunit ang tanging nakita niya ay ang lamig ng isang pusong wala ng puwang para sa pagpapatawad. "Winnie, please, patawarin mo ako," bulong ni Julian. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon sa hangin, ngunit hindi na siya sinagot ni Victoria. Dahan-dahang tumalikod ang babae. Ang kanyang itim na gown ay humahaplos sa sahig habang naglalakad siya palabas ng simbahan ng may dangal. Sa bawat hakbang niya palayo, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang bawat tahi ng kanyang sugat ay dahan-dahan nang naghihilom sa ilalim ng liwanag ng katarungan.
Ngunit habang dinadala ng mga pulis ang mga Santos patungo sa sasakyan, isang huling sigaw ang narinig ni Victoria mula kay Doña Amalia na tila isang sumpa sa gitna ng kaguluhan. Akala mo ba ay tapos na ito, Winnie? Ang perang nakuha mo sa amin, hindi mo alam ang tunay na pinagmulan nito. Anong lihim ang tinutukoy ni Doña Amalia sa gitna ng kanyang pagkatalo? Sapat na ba ang pagkakakulong ng mga Santos upang mahanap ni Winnie ang tunay na katahimikan o may isa pang unos na darating na magmumula sa kanyang sariling yaman? Akala mo ba ay nanalo ka na, Winnie? Ang perang hawak mo, ang pondong ipinagmamalaki mo. Lahat ng yan ay nagmula sa pawis at dugo na ninakaw rin ng iyong ama mula sa amin. Pare-pareho lang tayong marumi. Ang boses ni Doña Amalia ay tila isang nanggagalaiting bulong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kaisipan ni Victoria habang nakaupo siya sa loob ng isang malamig at tahimik na silid sa presinto. Sa labas, ang ingay ng mga mamamahayag na nagkakagulo para sa balita ng taon ay tila isang malayo at walang saysay na ugong. Ang katedral na dati ay puno ng liwanag ay napalitan ng mga rehas na bakal at ang amoy ng luma at mamasa-masang semento. Dahan-dahang inilapag ni Victoria ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng lamesang gawa sa bakal. Ang kanyang mga kuko na dati ay maayos na nakamanicure bilang si Victoria ay tila naging kasing bigat ng tingga. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa maliit na salamin sa dingding. Ang kanyang mga mata ay pagod, puno ng tagumpay na may halong pait. Sa kabilang silid, naririnig ang malakas na pagtatalo ni na Julian at Bea. Ang kanilang mga boses ay tila mga asong nag-aagawan sa isang buto na wala ng laman. Kasalanan mo ito, Julian. Ikaw ang nagpumilit na itapon siya. Kung hindi mo ako pinilit, hindi tayo hahantong sa ganito. Sigaw ni Bea. Ang boses ay paus na sa kaiiyak at pagsisisi. Ako! Ikaw ang kumuha ng mga alahas niya. Ikaw ang nagtimpla ng gatas. Sagot ni Julian, ang tunog ng kanyang kamao na humahampas sa mesa ay tila isang hudyat ng kanilang tuluyang pagkakawatak-watak. Ngayon, mabulok ka sa kulungan, Bea. Wala akong pakialam sa'yo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victoria. Ang mist of distrust na kanyang itinanim ay tuluyan ng namunga. Ang 2 taong nagtaksil sa kanya ay ngayon ay sila-sila na ang nagpapatayan sa loob ng kalsada ng katarungan. Ang bawat salitang panunumbat nila sa isa't isa ay tila isang himig na nagbibigay ng kapayapaan sa nagdurugong puso ni Winnie. Pumasok si Attorney Joaquin sa silid, bitbit ang ilang mga dokumento. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng paghanga habang nakatingin sa babaeng muling nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng unos. Tapos na ang preliminary hearing, Victoria. Wika ni Joaquin, ang kanyang boses ay tila isang banayad na agos ng tubig sa gitna ng tagtuyot. Ang ebidensya mula sa video ay hindi matatanggihan. Doña Amalia is being held for accessory to the crime and money laundering. Julian and Bea, they won't see the light of day for a very long time. Ang sinabi ni Doña Amalia. Joaquin. Bulong ni Victoria, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Tungkol sa pera ng ama ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Lumapit si Joaquin at iniabot sa kanya ang isang lumang ledger na galing sa arkibo ng pamilya Santos. Ang iyong ama, si Mang Tomas, ay hindi lamang isang mananahi. Siya ang taong nagligtas sa Santos Group noong dekada 90. Ang lupain sa Tondo? Hindi iyon ninakaw ng iyong ama. Iyon ay ibinigay sa kanya ng matandang Santos, ang lolo ni Julian, bilang pasasalamat sa katapatan niya. Ang pamilya Santos ang nagnakaw sa inyo, Victoria. Pinalabas nilang utang iyon upang habang buhay kayong maging alipin ng kanilang pamilya. Ang bawat tahi ng buhay ni Papa ay para sa akin. Bulong ni Victoria habang hinahaplos ang mga pahina ng lumang ledger. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang bawat hakbang
ay puno na ng tunay na dangal, hindi bilang Victoria Evangelista na isang maskara, kundi bilang Winnie, ang anak ng isang tapat na mananahi. Sa labas ng presinto, nakita niya ang kanyang Kuya Berto na naghihintay kasama ang ilang mga kapitbahay mula sa tondo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa at kagalakan. Ngunit bago pa man siya makalabas ng tuluyan, isang huling balita ang dumating mula sa ospital kung saan dinala si Doña Amalia dahil sa kanyang alta presyon. Isang liham ang iniabot ng isang nurse kay Joaquin na may tatak ng pamilya Santos. Victoria! Wika ni Joaquin, ang kanyang mukha ay naging maputla habang binabasa ang liham. May huling-hiling si Doña Amalia. Gusto niyang makita ka bago siya tuluyang mawalan ng malay. Sinasabi niya. May isa pa siyang lihim na hindi mo pa alam tungkol sa gabi ng iyong kasal. Isang lihim na magbabago sa tingin mo kay Julian. Napatigil si Victoria sa gitna ng pintuan. Ang malamig na hangin ng gabi ay muling humalik sa kanyang pisngi. Dala ang isang bagong katanungan na tila isang tinik sa kanyang lalamunan. Ano pa nga ba ang mas masakit na katotohanan ang pwedeng ibunyag ng isang matandang nagniningas ang galit? Susundin ba ni Victoria ang tawag ng nakaraan? O hahayaan na niyang mabulok ang mga Santos sa kanilang sariling impyerno? Pumunta ka rito para makitang unti-unti akong kinukuha ng kamatayan, hindi ba? Para panoorin kung paano gumuho ang huling piraso ng aking dangal sa harap ng babaeng itinuring ko lamang na dumi sa aking sapatos. Ang boses ni Doña Amalia ay tila isang tuyong kaluskos ng dahon sa loob ng malamig at payapang silid ng ospital. Ang bawat tunog ng makina na sumusukat sa tibok ng kanyang puso ay tila isang mabagal na pagbilang sa natitirang sandali ng kanyang buhay. Nakatayo si Victoria sa tabi ng kama, ang kanyang anino ay mahaba at matatag sa ilalim ng malamlam na ilaw. Wala na ang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na katahimikan ang namamayani habang pinagmamasdan niya ang matandang dati ay kinatatakutan ng lahat. Hindi ako naparito para sa iyong kamatayan, Doña Amalia. Wika ni Victoria, ang kanyang boses ay tila isang banayad na hanging humahalik sa kortina. Naparito ako dahil gusto kong marinig ang huling katotohanan, ang katotohanang sinasabi mong magbabago sa tingin ko kay Julian. Isang mapait at mahinang tawa ang kumawala sa tuyot na labi ng matanda. Ang aking anak, si Julian. Akala mo ba ay siya ang nag-isip ng lahat? Noong gabing iyon, nung iniabot ni Bea ang gatas, si Julian ay umiiyak sa labas ng pinto. Ayaw niyang gawin, Winnie. Gusto niyang tumakas kasama ka. Ngunit binihag ko siya sa utang na loob. Sinabi ko sa kanya na kung hindi kanya itatapon, ang iyong ama, ang papatayin ko sa loob ng kulungan. Pinili niya ang buhay ng ama mo kaysa sa iyong pag-ibig. Naramdaman ni Victoria ang isang biglang panlalamig sa kanyang buong katawan. Ang bawat tahi ng kanyang puot kay Julian ay tila biglang lumuwag, pinalitan ng isang matinding pait at panghihinayang. Ang lalaking akala niya ay demonyo ay isa rin palang bilanggo ng sarili nilang kadiliman. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nito binago ang katotohanang itinapon siya nito sa dilim. Nakalulungkot, bulong ni Victoria, habang dahan-dahang hinahawakan ng kanyang dibdib kung saan nakatago ang alaala ng kanyang ama. Pinili niyang maging duwag sa ngalan ng sakripisyo, ngunit ang katarungan ay hindi naghahanap ng dahilan, Doña Amalia. Naghahanap ito ng kabayaran, at ang kabayaran niyo ay ang pag-iisa sa huling sandali ng inyong buhay. Dahan-dahang tumalikod si Victoria. Iniwan ang matandang Santos na humihingal sa gitna ng kanyang sariling pagsisisi. Sa labas ng ospital, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na sumalubong sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, isang hininga ng paglaya. Ang bawat bigat na dala ng kanyang pangalang Victoria Evangelista ay dahan-dahan niyang hinubad, gaya ng paghubad ng isang marangyang gown
pagkatapos ng isang mahabang piging. Pagkalipas ng ilang araw, nagpasya si Victoria na ibenta ang lahat ng ari-arian ng mga Santos na nakuha niya sa pamamagitan ng batas. Ang malaking mansyon sa Forbes Park ay muling binuksan, ngunit hindi para sa mga elite, kundi para sa isang auction kung saan ang bawat sentimong kikitain ay mapupunta sa pagpapatayo ng mga shelter para sa mga biktima ng pang-aabuso. Bumalik siya sa tondo, hindi bilang Victoria, kundi bilang Winnie. Ang amoy ng pritong isda, ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada, at ang halumigmig ng hangin sa dalampasigan ay tila mga awit na nagpapabalik sa kanya sa kanyang tunay na tahanan. Pagpasok niya sa maliit na talyer ng kanyang ama, ang bawat kagamitan ay tila bumabati sa kanya. Ang lumang makinang panahi na Singer ay naroon pa rin, bagaman may kaunting kalawang na. Pa! Bulong niya habang dahan-dahang pumapasok ang sinulid sa tela. Tapos na po. Nabawi ko na ang ating dangal. Sa gitna ng kanyang pananahi, isang anino ang tumayo sa pintuan. Si Attorney Joaquin. Hindi na siya suot ang kanyang Amerikana, kundi isang simpleng polo shirt. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan habang nakatingin kay Winnie. May nahanap ako sa ilalim ng mga lumang kagamitan ni Mang Tomas sa bangko, Winnie. Wika ni Joaquin habang iniabot ang isang huling liham na may selyo ng wax. Sabi ng papa mo, ibigay ko raw ito sa iyo kapag marunong ka na ulit ngumiti ng totoo. Nanginginig ang kamay ni Winnie habang binubuksan ng liham. Ang bawat salita sa papel ay tila isang huling habilin na magbubukas sa huling pahina ng kanyang kwento. Anak ko, ang sulat ay nagsisimula sa isang pamilyar na katuwiran ng kanyang ama. Ang pinakamagandang tahi ay hindi yung hindi nakikita ang dugtong, kundi yung alam mong kahit na punit, nagawa mong pagdugtungin muli ng mas matibay. Ngunit ano ang nakatago sa loob ng liham na tila nagpabago sa ekspresyon ni Winnie? Ano ang huling misyon na iniwan ni Mang Tomas na maglalayo sa kanya sa tondo o magpapanatili sa kanya rito habang buhay? Hindi ang ginto o ang malawak na lupain ang pinakamahalagang pamana na iniwan ko sa iyo, Winnie. Ang tunay na kayamanan ay ang kakayahan mong dugtungin ang mga pusong nawasak simula sa sarili mong pagkatao. Ang bawat tahi ay isang pagkakataon para sa bagong simula. Ang mga salitang ito mula sa liham ni Mang Tomas ay tila isang mainit na haplos sa kaluluwa ni Winnie habang nakaupo siya sa loob ng muling binuksang tiyangge sa tondo. Ang sikat ng hapon ay dahan-dahang tumatagos sa mga siwang ng bintana. Nagbibigay ng gininto ang liwanag sa mga balumbon ng makukulay na tela na nakahanay sa paligid. Wala na ang amoy ng luma at alikabok. Pinalitan na ito ng halimuyak ng bagong koton at ang pag-asa na hatid ng isang bagong umaga. Sa gitna ng kanyang maliit na tindahan na pinangalanan niyang dangal ng isang mananahi, nakatayo ang isang simpleng manikin. Suot nito ang isang bestidong hindi gawa sa mamahaling sutla, kundi sa telang cotton na may mga burang gawa sa kamay. Isang disenyo na nagpapakita ng kagandahan ng pagiging payak. Ito ang kanyang unang gawa matapos ang lahat ng unos, ang kanyang paraan ng pagsasabi sa mundo na ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa katapatan ng puso. Pumasok ang isang batang babae, may dalang punit na damit at mahihiyang lumapit kay Winnie. Ate Winnie, kaya niyo po ba itong ayusin? Ito lang po ang isusuot ko para sa recognition day namin. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Winnie. Dahan-dahan niyang kinuha ang damit, hinawakan ng punit na bahagi, at tiningnan ng bata ng may buong pagmamahal. Huwag kang mag-alala, nene. Gagawin nating mas matibay at mas maganda ang damit mo kaysa dati. Ang bawat punit ay may kwento at ang bawat tahi ay may katarungan. Isang pamilyar na yabag ang narinig ni Winnie sa pintuan. Hindi na kailangang lumingon pa. Kilala niya ang amoy ng tisa at ang aura ng kaligtasan na laging dala ng lalaking ito.
Lumapit si Attorney Joaquin. Bitbit ang isang baso ng paboritong inumin ni Winnie mula sa kanto. Isang simpleng sagot gulaman. "The place looks amazing, Winnie." Wika ni Joaquin, ang kanyang boses ay puno ng paghanga habang tinitingnan ang paligid. Hindi ko akalain na ang isang simpleng tiyangge ay magiging ganito kapayapaan. You've really turned this place into a sanctuary. Hindi lang ito tindahan, Joaquin. Sagot ni Winnie habang inilalagay ang huling tahi sa damit ng bata. Ito ang aking katarungan. Ang katarungan na hindi nahanap sa loob ng korte, kundi sa loob ng aking sariling puso. Salamat dahil hindi mo ako iniwan. Mula noong ako ay isang Victoria na punong-puno ng galit. Hanggang sa bumalik ako bilang Winnie na marunong nang magpatawad. Lumapit si Joaquin at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Winnie. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng isang kakaibang kaba sa dibdib ni Winnie. Isang kaba na hindi dala ng takot, kundi ng isang nagniningas na pag-asa para sa hinaharap. "Winnie, I've seen you at your strongest and at your weakest." Bulong ni Joaquin, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ni Winnie. "Hindi lang kita kliyente at hindi lang kita kaibigan. Ikaw ang tanging tahi sa puso ko na ayaw ko nang mabitawan. Maaari ba akong manatili rito, hindi bilang abogado, kundi bilang lalaking gustong sumama sa bawat tahi ng buhay mo?" Isang malalim na paghinga ang kumawala sa dibdib ni Winnie. Tumingin siya sa labas, kung saan ang mga tao sa tondo ay dahan-dahang naglalakad sa ilalim ng nagdidilim na langit. Nakita niya ang kanyang Kuya Berto na tumutulong sa mga kapitbahay. Ang lahat ay tila bumalik sa normal, ngunit mas matatag, mas malakas. Dahan-dahang isinandal ni Winnie ang kanyang ulo sa balikat ni Joaquin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang kwerdas ng biolin na tumutugtog ng isang himig ng pagsinta at paghilom. Ang buhay ay parang tela, Joaquin. Minsan ay napupunit, minsan ay nababahiran ng dumi. Pero hanggat may karayom tayo ng pag-asa at sinulid ng pag-ibig, laging may paraan para gawin itong isang obra maestra. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa tondo, ang anino ng dalawa ay nag-isa sa loob ng maliit na talyer. Ang soup sinigang na niluluto sa kabilang bahay ay nagdadala ng pamilyar na amoy, ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong pait. Ang tanging naiwan ay ang tamis ng isang bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang huling tanong ang naiwan sa isipan ni Winnie. Sapat na ba ang paghilom na ito upang harapin ang huling hamon na dala ng kanyang nakaraan? O ang tunay na katarungan ay nagsisimula pa lamang sa sandaling matuto tayong magmahal muli? 5 taon ang mabilis na lumipas, tila isang mabilis na kumpas ng karayom sa ibabaw ng tela ng panahon. Ang tondo, na dati ay saksi sa pait ng kahapon ni Winnie, ay naging sentro ng isang bagong pag-asa. Sa gitna ng mataong kalsada, nakatayo ang isang matibay at magandang gusali, ang Dangal Center. Hindi lamang ito isang talyer ng pananahi, kundi isang kanlungan para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at human trafficking. Dito, itinuturo ni Winnie na ang bawat punit sa kanilang pagkatao ay maaaring ayusin at ang bawat isa sa kanila ay may karapatang magkaroon ng isang marangal na bukas. Sa loob ng kanyang opisina, na amoy sariwang tela at lavender, nakaupo si Winnie habang tinitingnan ang isang lumang litrato. Ang litrato ng kanyang ama na si Mang Tomas, na nakangiti habang hawak ang kanyang gunting. Wala na ang Victoria Evangelista na puno ng lamig at puot. Ang babaeng nakaupo roon ay si Winnie, isang babaeng ang ganda ay nanggagaling sa kailaliman ng kanyang mga karanasan. Ang kanyang buhok ay mahaba na muli, dahan-dahang hinahaplos ng hanging nanggagaling sa bintana. Nabalitaan niya, kamakakailan ang kinahinatnan ng mga santos. Si Julian ay nananatili sa loob ng bilangguan. Isang anino ng lalaking dati ay puno ng yabang. Ang kanyang kaduwagan noong gabing iyon ay naging sarili niyang rehas na habambuhay na nagpahirap sa kanyang konsensya. Si Bea naman,
Matapos ang ilang taon sa loob, ay nawala na sa paningin ng publiko. Isang malungkot na paalala na ang kagandahang itinayo sa pagnanakaw ay madaling kumukupas gaya ng telang mumurahin. Si Doña Amalia ay pumanaw na, dala ang kanyang mga lihim at ang huling pagsisisi na hindi na kailanman nais sa tinig. Malalim na naman ang iniisip ng aking pinakamagaling na mananahi. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang katahimikan. Pumasok si Joaquin, ang kanyang asawa, sa loob ng 3 taon. Ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi nagbago. Ito pa rin ang mga matang tumingin kay Winnie noong siya ay nasa loob pa ng bodega. Lumapit siya at dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Winnie. Ang init ng kanyang haplos ay nagbigay ng isang pamilyar na ginhawa, isang katiyakan na ang bagyong pinagdaanan nila ay tuluyan na ngang lumipas. Iniisip ko lang si Papa, bulong ni Winnie habang dahan-dahang sumasandal sa dibdib ni Joaquin. Sana ay nakikita niya tayo ngayon. Sana ay alam niyang ang katarungang ipinaglaban niya ay nagbunga ng ganito kaganda. Alam niya, Winnie, sagot ni Joaquin habang dahan-dahang hinahalikan ang tuktok ng ulo ng kanyang asawa. Dahil ang bawat buhay na tinutulungan mo rito ay isang buhay na itinahimo gamit ang kanyang mga pangarap. You've fulfilled the legacy and you've created your own. Dahan-dahang pinatay ni Winnie ang ilaw sa kanyang opisina. Habang naglalakad sila palabas ng gusali, magkahawak kamay sa ilalim ng nagniningning na mga bituin sa langit ng Maynila, naramdaman ni Winnie ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang lahat, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng nakaraan ang kanyang bukas. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala. Ang tunay na katarungan ay ang muling pagbuo sa sarili, ang pagtayo ng may dangal sa kabila ng mga sugat at ang kakayahang magmahal muli ng walang takot. Sa huling sandali bago nila isara ang pintuan ng Dangal Center, tiningnan muli ni Winnie ang karatula sa labas. Ngumiti siya, isang nangiting kasing ningning ng umaga, dahil alam niyang ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa isang madilim na maleta, kundi sa isang buhay na punong-puno ng makukulay na sinulid ng pag-ibig. Ang huling tahi ay nailapat na, at sa wakas, ang tela ng buhay ni Winnie ay naging isang buong obra maestra ng kapayapaan at paghilom. Mga mahal kong tagapakinig, mula sa kailaliman ng aking puso, maraming salamat sa pagtitiyaga at pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng madamdaming biyaheng ito. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang bahaging iyon, kung saan isinara ni Julian ang itim na maleta, habang walang malay si Winnie, naramdaman ko ang matinding sikip sa aking dibdib at panginginig ng aking mga kamay. Parang ako mismo ang nawalan ng hininga sa sakit ng pagtataksil na yon mula sa mga taong dapat ay nagprotekta sa kanya. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang serye ng mga salita. Ito ay salamin ng mga tunay na pakikibaka ng maraming kababaihan na pilit pinupunit ng tadhana, ngunit pinipiling pagdugtungin muli ang kanilang dangal. Bawat eksenang inyong napakinggan ay bunga ng masusing pag-aaral sa tibay ng espiritu ng tao at sa kapangyarihan ng katarungan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Winnie, pipiliin niyo rin bang bumalik sa simpleng buhay sa tondo? O mas pananatilihin niyo ang kapangyarihan at yaman ni Victoria Evangelista? Saan niyo nga ba pinapakinggan ang kwentong ito ngayon? Marahil ay abala kayo sa pag-aasikaso ng inyong tahanan, nagluluto para sa inyong pamilya, o baka naman ninanamnamang sandali ng katahimikan matapos ang isang nakakapagod na araw. Nais kong malaman ang inyong mga kwento, kaya huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga saloobin sa comment section. Ang inyong mga like at share ay malaking tulong upang mas marami pa tayong maabot na pusong kailangan ng inspirasyon. Naway maging matatag kayo sa pagtahi ng sarili ninyong kinabukasan.
Bitbit ang aral na ang bawat punit sa ating buhay ay simula lamang ng isang mas matibay na dugtungan. Manatili kayong ligtas at payapa. Pamagat ng kwento, dangal ng isang mananahi. Ang pagbangon mula sa maleta ng pagkakanulo, Louis. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang na binuo para sa layuning libangan at paghahatid ng positibong mensahe.